Dudumi na naman ang paa mo magsusugat. May harang ako. Malinis tayo, malinis. Nilinisan ko ba yan? Aasin yung harang na yan, ha? Hello, magandang araw sa ating lahat. Nandito naman muli tayo sa ating reaction video sa buhay ng ating minamahal na si Lola Daming. Dahil ayon kay kaibigan nating si Raimundo, siya na daw ang mag-vlog sa kanyang ina na si Lola Damiana. Okay, so bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, ako muna babati sa inyo ng magandang araw saan man kayo naroon, magandang hapon, magandang umaga, at higit sa lahat paki-subscribe naman sa aking channel at paki-kalimbang naman yung aking bell dyan sa baba para tayo ay magsama-sama pa sa mga susunod pang mga video na aking i-upload. Sa video na to ay ating matunghayan ang buhay ni Lola Damiana sa ilalim ng pangangasiwa at pag-aalaga ng kanyang bunsong anak na si Raimundo. At dito matutunghayan natin kung ano ang kanyang buhay sa loob ng kanyang compound. Kaya ko nasabing compound kasi nakabakod na yan eh. Mayroon pang ang gate. So dito sa video na to ay ating malalaman ano ba ang kanyang araw-araw na buhay sa loob ng kanyang compound, sa kanyang pamamahay sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang anak na si Raimundo. Okay, so handa na ba kayo? Video play. Ayo, dapat tayo mapasyal. So ayan mga kababayan, ang ginagawa ni kaibigan nating si Raimundo, yung kanyang nanay, ay kanyang inaalalayan, ipinapasyal sa gubat sa paligid ng kanilang bahay. At kalinsabay niyan mga kababayan, baka kayo magtanong bakit ang daming mga litrato na sa paligid ng video na ito sa screen. Kaya ko ito ginagawa para diyan natin ibata yung ating mga comment at ang ating mga obserbasyon sa nangyari sa buhay ng ating si Lola Damiana. Sa maging umpisa man, bago siya nagkaganyan, kung ano ang kanyang buhay noon at ang nangyari naman sa buhay na niya ngayon sa kasalukuyan. Okay? Yung nandyan sa may nakasulat na after, yun na yung nangyari sa kanya ngayon. Mayroon na siyang magagandang bahay, makulay na ang kanyang bahay at ang kanyang pamumuhay. At dito naman sa may nakasulat diyang before, makikita natin dyan yung anyo ng kanyang bahay noon na para bagang bahay ng ermitanyo eh. Nasa bundok, tagos-tagusan ng ating paningin, walang bintana, walang pinto, at andyan yung ating iniidulong na si Kuya Bal Santos Matubang na siyang unang nakatuklas sa kanya at nagbago sa kanyang buhay. Okay, so para sa karagdagang istorya sa buhay ng kanyang nanay na si Lola Damiana na siya naman natin ngayong tampok sa video na ito, ay ating pagpatuloy ang pag-play ng video. Yan mga kaibigan ko, hindi ba napansin
yung kanilang dinadaanan, hirap na hirap yung ating Lola Damiana. Bagamat inaalalayan niya, parang wala ba kayo napansin, parang hindi yata yan daan, kundi talagang sadyang mahirap lang daanan. Okay, pinapapansin ko lang naman. Tuloy. Aalsin natin yung balon-balon na yan. Aalsin natin, papatpanin natin yan. No? Aalsin nga yan. Aalsin yung balon na yan. Tapos na yung nalinis. Ayan. Sa video naman na ito, makikita natin ang ating minamahal na si Lola Damiana ay gumagapang doon sa gate. Maaring sabihin natin na siya gustong lumabas. Yun nga lang, hindi siya makalusot at pinipilit niyang makalusot doon sa siwang ng gate. Okay? Inyong pansinin, tuloy natin. At kung inyong mapansin, mayroong isang binatilyo bang masabi dyan na may hawak na cellphone. Binivideo yung ating mahal na Damiana. So, kung inyong mapansin, ayan, hawak-hawak niya ang video na katutok sa ating Lola Damiana. Tuloy. Lakas ni Lola. Lakas. Ayan, napansin ba niyo mga kababayan, mayroong nagbibideo at may sinasabi siya. At ang ating Lola Damiana naman talagang nagwala. Mari nating masabing nagwala kasi talagang pinapalo niya ang gate dahil hindi siya makadaan at walang nagbubukas ng sinuman. Basta ayun lang, may nagbibideo sa kanya. So okay, tuloy tayo. Habang si Lola Damiana palo ng palo sa gate, ito namang nagbibideo, parang wala lang, talagang naka-concentrate siya sa pagkukuha ng video. Tuloy. Ayan, sa parte naman ng video ito, si Lola Damiana ay gumagapang. Naghahanap siya ng talagang lugar na makadaanan niya papalabas ng kanyang compound. At ang ating mapansin dito mga kaibigan ko, at sana wala namang mangyaring masama kay Lola Damiana, doon siya dadaan, sumusubok siyang dumaan sa nakaharang na mga wire na may tinik. Okay, tuloy tayo. Mga kababayan, wala kayong napansin, kumukuha lang ng video sa delikadong lugar na pinupuntahan ni Lola Damiana. Sa daming tinik na yan, sakali sa kanyang kahinaan dahil siya ay medyo may edad na, baka bigla siya matimbuang at masandal doon sa maraming tinik. Nagkumakasugat-sugat ang katawan ng ating mahal na Lola. Nasaan na kayo mga alalay niya at pinapayagan ninyong kuha kayo ng video at pumupunta-punta siya dyan? Kung talagang may concern kayo, sana sa pagsabihan na ninyo na, Lola, huwag kayong dumaan dyan at kaya hilahin na ninyo papalayo dyan sa lugar na yan.
Okay, tuloy. O, nakita ninyo mga kaibigan ko, naghanap talaga ang ating mahal na lola ng madaanan niya. Sinisipat-sipat niya siya pwedeng dumaan. Yun nga lang, dahil sa may alambre, wala, hindi siya makatuloy. Pray. Sana wag siyang mapahamak dyan. Naku naman. Lola, ingat. Ayan, so balik na siya. Wala siyang malusutan. Paano na lang yan? Sana yung mga dapat alaalay dyan o kaya mapagsabihan na lang siya na wag dumaan dyan. Delikado kaya dyan. Daming mga tinik na pwedeng makakasugat sa kanya. O ayan. Dito naman inaalalayan ng ating mahal na lola ng kanyang anak na si kaibigang Raimundo. Tuloy natin. Anak ko po, binakurangan nyo sa may amin. Wala na akong daanan. Sumot po ako sa butas. Nako, nagalit na nga ang ating mahal na lola. Hindi siya makalabas sa kanyang compound. Masaya. Dito naman, nasila sa loob ng tricycle, nakatutok ang kamera at may kasama. So tuloy-tuloy ang video. Tuloy din natin ang ating video. Ayan. Dito naman, si Lola, kinukunan pa rin ng video habang nasa tabing kalsada na. Ito, masabi na natin na highway na ito dahil malaking kalsada na to eh. Pero wala siyang alalay. Bagamat siya medyo smart maglakad. Pero wala siyang kasama na kumahawak man lang sa kanya at umaalalay. Delikado kaya maraming dumadaan ng mga sasakyan. Naku Lola, ingat Lola. Ay. Anyari, bakit pinapabaya ang naglalakad dyan? Wala man lang kasama. Ito namang nagbibideo. Sige lang, tuloy lang video. Napansin ba niyo ko mga kaibigan ko? Ayan, naglalakad siya. Bagamat malakas pa siya eh. Oh. Tuwid yung katawan niya maglakad. Mabilis pa. Walang alalay yan ha. Sana. Wag naman daming sasakyang dumadaan Pero napansin ba niyo mga kababayan, malakas pa si Lola Damiana eh. Bagamat ganyan ang kanyang edad, kita mo pa naglakad naman eh. Dire-diretso. Hindi pa nagpagiwang-giwang. Tsaka walang alalay yan walang alalay. Naka-focus lang yung nagbibideo. Ayan, dito naman, ito na ngayon. Kinakarga na siya ng kanyang anak na si Raimundo. So yan ang nagiging buhay ni Lola Damiana sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang anak na si Raimundo. Kinakarga, sinasamahan, binibidyo sa labas, saan man siya pupunta.
At dito naman, sinusuklayan. So talagang wala namang, ito, stop muna. Ito mga kaibigan, lalo na itong ating kinaukulang nag-aalaga ngayon sa ating mahal na lola. Lahat na kayo, sino man kayo, na siya ngayong nangalaga at nag-aaruga ng ating mahal na lola, ang masasabi ko is yan ay 101%. Napakaganda talaga yan dahil kailangan na ang caregiver ng ating mahal na lola sa edad niyang iyan. Bagamat malakas pa siya, kaya kung masabing malakas maglakad, nakakalakad siya na bagamat medyo hindi na gaanong smart sa lahat ng lugar maglakad, pero malakas siya, mabilis pa nga maglakad eh. So ganun pa man, ang masasabi ko yan ay 101% mabuti talaga yan. Inaalagaan ninyo, sinusuklayan, sinusubuan. Yun nga lang ang tanong, bakit minsan pag nasa labas sa delikadong lugar, kinukunan pa rin ninyo ng video ni walang alalay eh. Lalo na doon sa nakita natin na nasya sa tabing kalsada at maraming dumadaan. Di bali sana kung walang alalay, nandyan sa loob ng compound, matumba man siya kung ano pa man, at least malayo siya sa kapahamakan na madisgrasya at masagasaan. Okay, tuloy tayo. Ayan, yan ang mabuti. Talagang pakainin natin dahil bagamat kaya ni Lolang sumubos mag-isa, pero kung talagang caregiver ng ating touring dyan sa pag-alaga dyan, tama lang yan, maganda yan. Sana all at sana all the time. Ayaw mo na po. Last na lang po la. Bye-bye Lola, malis na po kami. So ayan, so yun ang nangyari, pinapakain, sinusuplayan. Tapos gaya nito, ano bang masabi natin dito? Stop muna. Yung kanina na nandoon sila sa parang gubat, inaalalayan sa ng kanyang anak na si Raimundo. Sa akin lang ano ba yung lakad na yon? May pinupuntahan o sadyang ikot-ikot lang? Dahil pasya lang? Suggest ko lang naman. Pwedeng dalhin na lang sa tabing dagat, sa maaluan na lugar. Doon siya makakakilos na maluwag. Hindi dyan, kagaya dyan na inaalalayan pa dahil maliban sa hindi pantay ang lupa, parang hindi talaga daan yan, masukal pa eh. So, ganun pa man, nagtatanong lang naman at nagsasuggest. Okay, so salamat at tuloy tayo. Sa video naman na ito yung mayroong sinasabi ito na yung video na may sinasabi si kaibigan nating si Raimundo. Kung ano man yan, tuloy natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko po sabihin sa inyong na hindi sa pagpa-vlog sa nanay ko ay malaki na ang naging epekto sa buhay namin. Marami kaming natatanggap na masakit sa salita. Kaya stop muna mga kaibigan ko. Sa ganitong ano bang masabi natin? May live stream kasi ito ng ating kaibigang si Raimundo. Kung ano man ang kanyang pananalita, sana unawaan na lang natin kasi siguro maaaring hindi siya sanay sa ganitong mga video or pagsasalita sa harap ng kamera. Maaaring may halap ang kaba. Pero sa akin napansin lang, parang parang binabasa na lang yung kanyang mga sinasabi. Sana ako'y nagkamali, pero yan ang napansin ko, parang binabasa na lang niya. Kahit naman binabasa niya, parang hindi niya maidire-diretso, pero ganun pa man, sa kanya na yon.
So tuloy natin sa video na to. Pagbibintang, paghahamak sa aming pagkatao. Marami pong salamat. Naghusga sa aming pagkatao. At wala na po kaming mukha na inaharap sa aming mga kakilala at ang isa po sa Wala. Sakit ay Pasensyahan na lang natin mga kaibigan ko. Medyo ano lang. Di niya maidiretso ang mga sinasabi. Pero ganoon pa man, tuloy tayo alam Atin lang pakinggan. na ang gusto ninyo lang ay ang ikabuti ng nanay namin. Ulitin ko mga kaibigan ko, unawain na lang natin siya sa ganitong pagsasalita dahil sa bawat tao mayroon namang kanya-kanya talagang paraan sa pagsasalita. So sa ganito, pakinggan na lang natin at unawain. At nagpapasalamat po kami doon dahil po sa nangyayari at para na rin po sa kapakanan ng aming pamilya. sa ikatatahimik ng lahat. Minabuti ko pong ipatigil na lang ang lahat ng pagpa-vlog sa nanay ko. Kaya wala po vlogger na pupunta dito sa amin. Kahit sino. Ayan, stop muna tayo. No? Siguro atin namang narinig malinaw. Sabi niya, wala nang ibang vlogger na makapunta dyan na mag-vlog sa lugar na yan. Diba? Sabi niya kahit sino. So, sa ganyan naman, dapat natin irespeto mga kaibigan ko. Desisyon niya yan at sa kanilang lugar na yan Pero, bago natin unawain ang mga bagay na yan, at gusto ko lang ipapapansin na sa ilalim ng kanyang pangangalaga ng nanay niya, mapansin naman natin nung nagdaang video na nandoon lahat kung ano ang nagiging buhay ni Lola Damiana sa pangangalaga nila ngayon. Nakabakod, hindi pwedeng makalabas, pinapakain, sa balalat sabi, inaaruga nila, pinapakain, sinasuklayan. Pero, may parte doon na kuha lang sila ng kuha bagamat ang sitwasyon at ang kalagayan na ng kanilang nanay Damiana, yung kanilang inaalagaan ay parang nanganganib na kasi unang-una yung sa bakod nga lang maraming tinik, baka mahirap doon, madulas siya, matumba, masandal doon sa maraming tinik. Pangalawa, doon sa lugar na nasa tabing kalsada, dami mga dumadaang sasakyan, wala malang umaalalay at tuloy-tuloy ang video. So yun lang naman, pinapapansin ko lang at nagtaka lang din naman ako. So sa ganitong sinasabi niya, wala nang ibang vlogger na makapunta dyan at magbablog. Sana all. Kasi may napansin din ako na mayroon pang nagbablog doon, depende sa kanilang taong pinapayagan. Kasi nakita doon na habang nagbablog ang mga vloggers na yun, ay nandyan siya sa tabi, nakikimasidin. So anyway, sa ganito, decision mo yan wala nang vlogger ka mo. O di tuloy natin, mayroon pa siyang siguro pwedeng sabihin. Ako ang aalaga sa nanay ko. Kaya irespeto mo ang desisyon ko. Yan. Narinig niyo mga kaibigan ko, sabi niya, irespeto mo. May sinasabing mo doon. Sino kaya yung mo na yun? Tuloy natin. Marami pong salamat.
Kaya ako lang po ang magbablog sa nanay ko. Oh, ayan, malinaw ha. Siya na lang daw ang mag-vlog sa nanay niya. Tuloy natin. Hindi kong basa yung comment. Hindi kong basa yung comment. Ayan, dito sa parte na ito, tapos na. Kumbaga tapos na yung binabasa niya. So malinaw ating rinig at naalaman na ang sabi niya doon, siguro yun na yung pinaka-point doon sa sinasabi niya na desisyon niya na wala nang ibang mag-vlog sa kanyang nanay kundi siya. Di ba? So tuloy natin. Thank you po sa nakakaintindi po sa akin sa sinasabi ko. Ayan, so bago naman natin ipagpatuloy ang video na ito, meron lang sana akong gustong ipaalala kay bossing na rin, si Boss Raymond, na bago naman sana siya magdesisyon ng ganyan na wala nang ibang magbablog sa nanay niya, dapat sana balik tanaw muna siya sa nangyari sa kanila ngayon, kung nasaan sila ngayon, ano sila ngayon, ano na naging kalagayan nila ngayon. Sana magbabalik tanaw siya noong mga panahong nasa kadiliman pa ang buhay ng kanyang nanay. Hindi man lang nakilala ng kahit sino. Di ba? Kaya makikita natin sa taas kung ano ang nagiging buhay ng kanyang nanay. Ang isang tanong nga dyan ng marami, nasaan kayo nung ang kalagayan ng inyong nanay? Andyan nasa isang kalagayan pa na talagang nasa kawalan. Kawalan meaning sa bahay pa lang yung mga transparent, diba? Madaling sabi dyan, transparent ang bahay niya, tagos-tagosan ng ating paningin, diba? Walang pinto, walang bintana, tapos ang kanyang higaan, naku naman, mahirap na magsalita, pero makikita na dyan, bayan kayo ang humatol. At Bossing Raymond, sana naman bago ang lahat, bago ka magdesisyon na wala nang ibang magbablog kundi ikaw, sana isaalang-alang mo muna naman yung mga taong may gawa sa lugar ng iyong kinaroroonan ngayon at ang inyong nagiging kalagayan ngayon. Unang-una, sino ba ang nagiging dahilan kaya kayo nagkaganyan? Diba? Kung hindi nagtitrend at nagiging viral ang kalagayan ng inaalagaan mo ngayong nanay, diba? Wala naman siguro kayo ngayon eh. At kung ano man ang nagiging nangyari sa inyong kalagayan ngayon, mayroon kayong tao na dapat ninyong tanawin ng utang na loob. At huwag mo naman ilagay sa isang patapos na salita na wala nang ibang magbablog kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang nag-alaga sa nanay niya. Unang-una, mayroon ka pang isang kapatid, di ba? Sana naman, huwag mo naman siyang itsapuera. Kung sakali ikaw nga naman ang mag-aalaga ngayon, talagang tungkulin mo bilang isang anak. Ngayon, yung isa mo namang kapatid, huwag naman siyang alisan ng karapatan dyan. Kung mo ba ikaw nagbablog, paano naman siya doon? Pwede din naman siya mag-alaga bilang isang anak at kapatid mo rin, di ba? Yun lang naman, payong kapatid lang yan. Kapatid bilang isang Pilipino. Di ba? Dahil kami naman nagmamasid sa nangyari sa buhay ng ating mahal na Lola Damiana, di ba? Unang-una sa isang salita ganito wala kayo diyan kung walang kuyabal, di ba? Diretsuhin na lang natin para madali maintindihan. Wala kayo diyan kung walang kuyabal na nagbago sa lugar na yan, walang binago o nagbago o ano pa mang sabihin natin dyan na naging pagbabago ng buhay ng nanay nyo, di ba? Unang-una, di ba? Nung pinuntahan ni Kuya Bal yung lugar na yan, talagang kumbaga nasaan ba kayo? Hindi man lang kayo nagsabi, oy, bossing, Kuya Bal, pasensya ka na. Nanay ko kasi hindi ko na etc. So gano'n naman nandyan na ngayon nabago na, nagkakulay pula ng anyong buhay dyan, di ba? So bago mo sabihin
walang ibang magbe-vlog kundi ikaw lang. Bago ka magsalita ng parang tapos di ba? Kasi parang walang iba kundi ako lang. O di parang tapos. Isaalang-alang mo naman yung taong may dahilan sa inyong kinaroroonan ngayon. Yan lang naman suggest. Peace tayo peace. Pero suggestion lang naman to bilang isa sa nagmamasid sa kalagayan ng nanay mo. Tuloy tayo. Ulitin ko po. Ako ang nag-asikaso sa nanay ko. Kaya irespeto mo ang desisyon ko. Wala na po dito mapuntang ibang vlogger. Dito sa amin kahit sino. Ako ang nag-aalaga sa nanay ko. Kaya irespeto mo ang desisyon ko. So ayan, malinaw mga kababayan ko walang ko kontra kasi desisyon niya yan Unang-una, karapatan niya bilang isang anak at isa siya sa kapamilya dyan ni Lola Damiana. Pero ganito naman ang isang advice ko, payong kapatid bilang isang Pilipino, nagmamasid din sa nanay mo, kaibigan. Bago mo sabihin ang ganyan, isaalang-alang mo din naman yung taong siyang dahilan kaya kayo nandyan, di ba? Unang-una, yung bahay na kinaroroon niyan dyan, kalahati dyan, siyang may donasyon, di ba? Donasyon niya, wala siyang sinasabi, bayaran mo yan pagkatapos, di ba? Pangalawa, nakatungtong na kayo dyan, sa ganyan ng ayos, di ba? Ang ganda na, di ba? Nabago na, di ba? Nagkakulay pula na ang inyong buhay dyan. Kaya kayo nanggaganyan, di ba? Sabi mo, ikaw nag-alaga sa nanay mo ngayon, kaya ikaw lang ang pwedeng mag-vlog. Tama yan, wala namang kukontra, anak kayo, di ba? Pero sana, noon, iniisip mo rin kung ano ba ang dapat mong gawin para makabawi ka sa kalagayan niya noon, di ba? Makabawi ka sa unang-una sa nanay mo. Kasi ang balita diyan, 8 years siyang nag-iisa sa bundok ng Kawalan. Tapos para naman makabawi ka sa taong siyang may dahilan kaya nabago ang lahat mula sa isang tagus-tagusang sa paningin ang kanyang bahay, sa nagkawarak-warak na higaan, kalat na parang naghihintay lang ang nanay mo ng mayroong mga ayuda, di ba? Sana bago mo sabihin ang ganyan, isaalang-alang mo yung nangyari noon, di ba? Na kung ikaw nag-alaga sa nanay mo ngayon yun, paano noon? Di ba? At pasintabi naman doon sa mga taong tumutulong sa iyo. Sana nagkamali ako, Sana nagkamali ako. Yun bang mga desisyon mong iyan, yun ay bukal sa iyong sariling damdamin at isip na walang nagdikta? Diba? Yan ba ay walang nagdikta? At yun talaga sa desisyon mo? Dahil parang may balita dyan na mayroong isang parang scripted ba sa madalit sabi, kaya mo nasabi ng ganun kasi mayroong script na iyon na lang binabasa. Meaning script, hindi mo sariling hindi mo sariling desisyon. Mayroong dikta na ganito ang gawin mo at ganyan ang gagawin at ipagawa kay Lola Dami. Sana mali ako, correct me if I'm wrong. Tuloy natin. Salamat po. Lahat po na nanonood at mga tumutulong sa nanay ko at handa magsuporta. Maraming po salamat. Papala na po ako. Goodbye. O ayan, goodbye na siya mga kababayan. So anong sunod? Tuloy tayo. Aba, may tumatawag. Sige, tuloy. Pakinggan natin, may tumatawag. Hintayin natin May ka-group chat. Okay, GC meaning GC, group chat. Ewan ko kung tama ba ko kasi ang G, group. Ang C, chat. O di, group chat. Sige, tuloy natin at pakinggan. Hello po.
Hello? Wala na ng mga vloggers. Ano po? Ikaw na lang ang mag-vlog kay Lola. Ano po? Para patang lahat, wala nang vloggers na makakaayos yan. Kasi, 30% siguro. Pag kumita ka siguro sa pag-vlog mo, hatiyan mo siya para hindi magreklamo. Kasi hindi naman nakakabayaan si Lola eh. Ano po? Andito naman kami mga sponsor, hindi naman kami nawala eh. Oh, yan ang malinaw may sponsor may sponsor pa na para kay Lola Daming. So, walang masama dyan. Itong mga sponsor, 1% naman to nag-aabot naman yata to. Kaya ko rin nasabing yata, parang, hindi naman natin masabi kung nag-aabot nga ba. Kasi ayon dun sa kabila, hindi naman daw. So, bayan, kayo ang humatol. Tuloy natin. Marami ba naman nag-ano sa inyo, nagsusupport eh. Marami ba naman nag-ano sa inyo, nagsusupport eh. Hanggang ba? Sino makakarating ba kay Volume LS na yun? Ito, magsasalita ng sponsor. Sige na. Ayan mga kababayan, nagkakagulo ang cellphone. Nag-feedback at ang ingay dahil group chat yun eh. Sana unawain natin na ang sound na yun ay group chat galing doon sa cellphone na hawak-hawak na itong ating kaibigan na si Raymond. So, ayun. Ang narinig doon ay sila yung mga supporter. Sponsor pala, supporter. O, kung ano pa man, supporter, sige tuloy natin. Magsalita ka, wait. Sana makarating yan kay Val, na sana respetuhin naman yung desisyon mo dahil ikaw naman yung nag-aalaga kay Lola Damiana. Sana respetuhin na lang ni Val yun kasi ngayong may karapatan dyan, hindi siya. Tama na. Ayan, so malinaw mga kaibigan ko may advice dyan, suggestion, o ano ba matawag doon, suggestion, na parang tigilan or ano ba, na dahil itong si Raymond, siyang may karapatan dyan, di ba? Tama yan, talagang kapamilya ka ikaw ang may karapatan. Pero bago naman sana lahat ninyong sabihin ang ganun, isipin naman ninyo ang nangyari ngayon at ang noon. So sana may isang sa alang-alang naman ninyo ang kalagayan noong taong siyang nagbago sa inyong kinalalagyan ngayon. Dahil malamang kung hindi niya ginaganyan ang buhay ni Lola Daming noon, di sana kung saan-saang lupalop kayo nakapwesto. Balita pa yata dito ikaw Bossing Raymond, nandoon ka sa kabilang panig ng Bicol sa Bicol region, malayo sa nanay mo. Diba? At ang nanay mo naman, sabi, ang balita dyan is naka8 taon na siya nagkaganyan yung kanyang buhay. At magpapasalamat, unang-una nga pala, magpasalamat ka rin doon sa kagawad. Sa kagawad na siyang naghingi naman ng tulong doon sa nanay mo. O, diba? Mabuti pa yung kagawad. May malasakit sa nanay mo. Di sana kung ganyan pala kung wala kang kakayahan noon na magpagawa at magbago sa buhay ng nanay mo, sana ikaw nang lumapit doon kay Kuya Bal, Kuya Bal, baka pwedeng konting ayuda naman sa nanay ko dahil wala akong kakayahan, di ba? Noong mga panahon noon, may kakayahan na si Kuya Bal na gumalaw noon, kaya nga siya napuntahan doon sa pamamagitan ng si Kagawad, di ba? Yan, nakita mo yung picture diyan, may nakasulat na before. Yan yung video na yan. Andyan si Kagawad kasama ni Kuya Bal. Siya ang nagturo sa kalagayan ng nanay mo. Kaya nga ang tanong diyan, nasaan ka ba nung wala pa yan sila si Kuya Bal at yung Kagawad? Na pwede naman sana ikaw ang magiging papel na doon sa ginagawa ni Kagawad at
sinugod mo doon si Kuya Bal at nahingi ka ng ayuda doon, baka po pwede, di ba? O di solve sana, walang ibang masamang kulay ngayon sa kinalalagyan mo. Tapos, ang desisyon mo, ikaw na magbablog. Tama yun. Pero, isipin mo naman yung taong may siyang dahilan kaya nagkaganyan na ang buhay niya ngayon. Pangalawa, di ba? Yung inyong kinaroroonan ng bahay ngayon, kalahati dyan. Siya pang may donation dyan eh. Kung ano man yung kalahati ng bahay na dinodonate ni Kuya Bal, alam na ng marami dyan. Bahala na lang ang bayan na humatol. Tuloy natin. Ayan, narinig niyo mga kaibigan doon sa group chat, may nagsalita doon para hindi na siya manggulo doon. Para sa kaalaman ng lahat, hindi naman nanggugulo si Kuya Bal doon. Siya nga ang unang taong personahe dyan na nandyan. Kaya nagkaganyan ang buhay ngayon ni Lola Daming. Nanggugulo ba yun? Inaayos nga di ba? Kita niyo man bahay noon, ang gulo-gulo. Di ba? Napakagulo. Magulo pa kaysa bahay ng pusa. Pero kita naman ninyo ngayon, tapos sabihin nyo para wala nang manggulo. At sabi pa nga, ayon pa din sa aking narinig sa isang video, na-stress nanay mo dahil sa nagpuntahan yung grupo ni Kuya Bal. Kita mo naman ang nangyari ngayon, pulang-pula na ang buhay ninyo ngayon. Kung gulo, noon pa, napakagulo talaga. Kita naman, kung makikita nyo ang larawan dyan sa taas, pati yung inupuan ng nanay mo dyan sa baba, napakagulo. Mas magulo pa sa bahay ng kalapati. Di ba? At saka, ito na may payong kapatid lang din, sana naman yung kapatid mo, wag mo naman iitsapwera. Karapatan din niya, panganay nga siya Di ba? Di ba ayon sa batas bilang isang kapamilya, ang panganay siyang may boses Di ba? Di kapatid mo yan, wag mo lang siyang iitsapwera Kumbaga sa madilit sabi nga sa mga daming mga comment dito parang sabi nila sinusolo mo yung mga naka-box na mga padala dyan sinusolo. May karapatan din siya kasi pinapadala yan sa kanyang nanay. Di ba? Malamang nga siguro nagkakaproblema kayo sa kuya mo dahil sa naka-box na yan na panay ang dating dyan dahil viral at trending na ang nanay mo at marami ng matang nakatingala sa nanay mo at nagmasid dahil marami nagmahal sa kanya. Di ba? Yun nga sanang isipin mo ngayon. Dahil kung wala yung pagbabago ngayon, saan kayo pupulutin? Doon pare sa kinalalagyan mo doon din sa isang lugar ng Bicol. Di ba? Sana naman, yun ay payong kapatid lang. Tuloy natin. Kaya nga, maganda na gusto na naman ang sitwasyon. Ang gusto namin, magkaroon ng bisang buhay ni Lola Damiana. Di ba? Ayan, narinig ninyo mga kaibigan. Para magkaroon ng peace of mind ang buhay ni Lola Damiana. Talagang peace of mind na yan, nagugulo lang nung nandyan na lahat yung mga buong pamilya, nagsama-sama na. Di ba? No, ito nga, tingnan nyo yung larawan ng ating Lola noon. Kayo nga magkaganyan, may peace of mind ba kayo dyan? Nga, walang bintana, walang pinto, walang papag, walang kusina, etc. At wala talaga. Ang tanong, nasaan kayo noon? Kayong mga nasa JC, pasensya na kayo. Ito akin lang namang napansin dahil pareho tayong nakatitig ngayon sa buhay ni Lola Damiana. Di ba? So kung kayo man nakasubaybay sa buhay ni Lola Damiana noon at kung ano ang nangyari ngayon kung sabihin niyo para hindi nagugulo at magkaroon ng peace of mind, baliktad yata, di ba? Alam mo naman ninyo yung si Lola Damiana bagamat yan may kalakasan pa, pero yung kanyang awareness sa kanyang nakapaligid yan, hindi na masyadong active, di ba? Nung inabutan nga siya ng pera ni Kuya Bal, tinatapon pa niya pinapabasa kung magkano yan, yung 100, 50, yung 50, 20 ang basa niya.
So anong ibig sabihin doon? Wala siyang alam sa mga naging nasa paligid niya. Basta ang alam niya, nandiyan siya sa kanyang bahay, di ba? Kung ano pa man nagiging ugali ni Lola Daming, isa lang din ang napansin ko, siya masungit noon, di ba? Inaamo-amo pa ng ating iniidolong si Kuya Bal, nang hindi dahil sa kanya pag-aamo, pagsusuyo, inaabutan ng lahat ng mga pabor para lamang mapaamo si Lola Damiana. Di ba? Nang dahil doon, ayan, nagiging pulang-pula na ang buhay niya ngayon. At tapos ngayon, susuluhin na niyo ang lugar. Sana naman bigyan naman ninyo siya ng konting, kung respetong hinihingi nyo ngayon, respeto naman para din sa kanyang paghihirap noon. Naghihirap din siya doon ng halos 100%. Kayo ngayon, nakakuya-kuyakoy na lang kayo doon dahil siyempre, panay na ang dating ng mga grasya ang galing sa langit ng bundok, kung ano mang yun lagi. So ganun yun. Sana kung ano mang inyong tinatamasa ngayon, alalahanin niyo kung saan galing yan. Kung magsalita man kayo ng ganyan, ito Bossing Raymond, ito ang magandang gawin mo. Total vloggers ka na rin di ba? Nagba-vlogs ka na rin. Para walang gulo, pinapayagan naman ni YouTube yung magko-collaborate, ibig sabihin, yung bang magsasanib pwersa kayo dyan, di ba? Bibidyo ka, tapos gagamitin nyo ang pangalan ni Kuya Bal. Alam mo, para kang kwitis dyan na sumasabog yung channel mo. Baka sa isang iglap dyan, baka ang channel mo magiging lalaki ng biglat. Dadami pa ang magiging supporter mo. Yan, mas maigi pa makipag-collaborate ka na lang kay Kuya Bal. Magsanib pwersa kayo, channel mo, channel niya, magiging magkakalapit. Di sana ang pakinabang ng channel ni Kuya Bal, mabibiyayaan ka rin. O di walang gulo, hindi mo masabing, ang gulo naman ito, mayroong isang grupo dito nagbablog. Tapos sabihin mo, ikaw na lang magbablog. O tama nga, mayroon kang sponsor. Alam mo yung sponsor na yun, madadagdagan pa yan kung magsanib pwersa pa itong channel mo at saka kay Kuya Bal. Magaganda pa kaya yan. At yan, pinapayagan ni YouTube yan, ang mag-collaborate. Diba? Di wala pang gulo, nagkakasundo pa ang bawat panig. Kita mo naman, tinapik pa nga yung balikat mo nung pumunta sila dyan si Kuya Bal. Ewan ko lang bakit hindi ka nakipag-usap dun sa baba. Yun lang naman, suggestion ko lang. Kung ayaw mo naman, wala na akong magawa doon. Yan lang naman, kung tatanggapin mo ang suggestion ko na mag-collaborate ka na lang sa channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Channel mo, pareho ka namang vlogger din, o di pag nandyan si Kuya Bal, o Kuya Bal, o di maganda pa, lalo pang dadami at dadami, agad-agad yung channel mo ng mga subscriber at dadami pang supporters mo. Di ba? Ganun yun. Mas maganda pa yun. Suggestion ko naman, kung ayaw mo, di huwag din. Di ba? Kung ayaw mo, hindi naman pinipilit. Para lang sa ikakaganda at ikakatanggal ng tension. Kasi tension na dyan sa magitan ng kapatid mo at sa lahat ng mga vloggers dyan. Di ba? So tuloy natin. Are we still alive? Opo, naka-live pa. Yes, we're still live. Oh. Sana Kuya Val, maunawaan mo sana yung katahimikan na lang doon kila Kuya Raimundo ang isipin natin. Maayos naman na yung kalagayan nila. Sana yun na lang po isipin natin. Huwag na sana yun lang. O ayan, may nananawagan na katahimikan. Tama, mas maganda yan, katahimikan nga eh. Pero bakit niyo tinutumbok si Kuya Bal Santos Matubang bilang isa sa ng katahimikan? Unang-una, hindi naman siya magpunta diyan kung hindi siya tinatawagan ni Manong Bernie. Nananahimik siya doon sa kanyang lugar doon at nagla-live siya doon. Nagla-live streaming. Biglang tumawag ang kapatid ni Kuya Ramondo na kung pwedeng bisitahin si Kuya Daming, ay malay ba ni Kuya Bal Santos Matubang kung ano ang nangyari dyan.
kapatid na yan, kapatid at anak pa mismo na panganay ni Lola Daming. Doon baka pwedeng puntahan doon yung lugar. Natural pupuntahan dyan dahil kanya yan kanyang discovery yan kanyang discovery. Yan lang din sana ang maunawaan ninyo mga kaibigan ko, lalo lang nandyan yung mga advisor ni Raimundo. Yung mga advisor ni Raimundo, sana yun lang din ang sana sa alang-alang ninyo, yung kapakanan naman noong tao na siyang may laking hirap dyan. Dugo at pawis ang ginagawa niya dyan. Kita mo, nakandahingal-hingal na siya sa kaakit baba dyan sa bundok na kinaroonan nung ating minamahal na Lola Damiana. Diba? O di katahimikan nga yan Sana kung katahimikan ang pag-uusapan, ganito yun. Ito'y payong kapatiran lang naman bilang isang Pilipino. Una, magkasundo kayo, Bossing Raymond, doon sa kapatid mo. Kung ano mang mga biyayang dumarating dyan, hating kapatid. Huwag mong suluhin. Di ba? Huwag mong suluhin, bigyan mo siya. Kita mo naman si Kuya Bal nung dumating dyan, di ba? 3 sako kaya yan. Di mo nakita yon? Isa sa'yo, isa kay Kuya Bernie, sakong bigas yan Isa naman doon kay Lola Damiana. Si Lola Damiana, inabutan pa ng pera, ewan ko kung nasaan na napunta. Ganon yun. Si Kuya Bal pag nagbigay, hating kapatid. Diba? Ngayon, kung ano mang dumarating namang nakakahon-kahon dyan sa lugar ninyo, hating kapatid. Di walang gulo. Anong meron ka, mayroon din kay Kuya Bernie. Dahil pareho kayong magkapatid. Bagamat noon, ewan ko kung nasaan kayo, mahirap isipin. Bagamat noon parang walang kaalala yung ating Lola Daming. Pero tapos na yan kasi andyan na, pulang-pula na ngayon ang bahay ni Lola Daming. So sa ngayon, yun lang. Unang-una, kayo'y magiging magkakaunawaan para matahimik ang lugar, matanggal ang tensyon. Dahil habang ganyan kayo ngayon na nagaway-away kayo, mayroong paksyon. Kayo mismo magkapatid. Di ba? Paano kung sabihin mo, sabihin niya, oy, walang makapasok dito na ako lang din. Ako panganay, di ba? Ganun lang 'yun. So usapang kapatid, kayo muna ang kasundo bago naman itong si Kuya Bal Santos, kasi kaya lang naman siya napunta diyan. Tinawagan nga siya ng kapatid mong si Bernie. Malay ba niya kung ano ang nagiging actual na nangyari diyan? Di ba? Pero dapat nga magpasalamat ka dahil ang Kuya Bal Santos, siya mismo ang kusang lumapit sa iyo. Tinapik pa nga balikat mo di ba? Sabi niya, wala tayong dapat, walang samaan ng loob. Di ba? Hindi ka pa ba na doon, na touch sa English, kung baga sa English, hindi ka ba na antig ang iyong malalambot na puso na sa ginawa niya, di ba? Siya na mismo ang lumapit sa iyo at sinabing walang dapat samaan ng loob, di ba? So yun lang, sana mapansin din yun, yung panahon na yun na nilapitan ka mismo ni Kuya Bal at tinapik pa ngayon ang iyong balikat kasama si barangay chairman. O yan ang dapat na yung maunawaan mga kaibigan ko. Tuloy natin. Sila, maraming salamat na paano yung bahay nila. Maraming salamat sa iyo. Hindi naman makakalimutan yun At saka, pwede ka siguro tumalo doon, pero wala na yung vlog. Wag lang i-vlog si Lola Damiana. Si Raimundo na lang ang mag-vlog doon. Ayan mga kaibigan, yan ang isang payo ng ating kababayan din. Nagpapayo siya suggestion siguro na tungkol doon sa pagbablog. Si Kuya Bal pwede daw pumunta, wag lang mag-vlog. Bayan, kayo nang humatol. Ano ba ang inyong tansya doon sa sinasabi niya? Tuloy natin. Sana po, Gabal, na tumuloy dito para matapos na itong kaguluhan na ito. Nag-aaway na kayo magkarapatid. Sana po, respeto niyo po ako. Bilang ako po nag-aalala kay nanay. No? Para hindi na mag-aaway yung magkapatid. Marami pong salamat. Ayan, ayon doon sa ating narinig,
Kuya Bal, wag ka na daw pumunta dyan sa lugar na yan para hindi sila mag-away magkakapatid. Paano nga mangyari yun? Unang-una, pinapabayaan nga kayo diyang dalawa na kayo na mag-vlog doon sa nanay mo. Pati nga kung ano-ano lang ginawa ni Lola Damiana, kinukulong na ninyo, iniikot-ikot nyo na sa kanyang sariling bahay doon sa kung ano ang gagawin niya, pinapakain, etc. at etc. pa rin. Di ba? Hindi naman pumunta doon si Kuya Bal sa oras na yun kung hindi siya tinawagan ng kapatid mong si Bernie. Ang unang ka dapat gawin diyan yung kapatid mong si Bernie ang dapat mong kasunduin. O dapat magkasundo kayo. Oy kuya, ano ba ating magandang gawin dito? Ayan, di ba? O kuya, mayroon naka-box dito. Baka pwedeng tulungan mo kasi magbukas tayo, hati-hati. Yun na nga, hating kapatid. Yan nga madaling sabi dyan, hating kapatid. Malamang kayo nagkaganyan, hindi nagkaunawaan. Nang dahil siguro sa maraming box nang dumarating dyan, hindi kayo masabi doon. Siguro, sa madaling sabi, sa mga pakinabang at ayudang dumarating dyan, hindi kayo nagkasundo. Di ba? Yun na nga, dahil sa ayuda. Sana nga, kung talagang ganyan kayo ngayon, ang dapat gawin, magkasundo muna kayong magkapatid. Dahil unang-una, si Bernie ang tumawag kay Kuya Bal doon na pinapapunta dyan sa lugar ninyo. Kaya naman itong ating iniidulong si Kuya Bal, nagpunta dyan, natural. Ang katunayan nga dyan, hinihintay siya. Nandun pa yung barangay chairman, nandun yung kapatid mo. So meaning, hindi siya nagpunta dyan kung walang mga go signal. Di ba? At yan nga dapat ang isipin mo. Ang Kuya Bal na yan, wala siyang masamang tinapay dyan sa lugar na yan. Kita mo naman, siya pang unang lumapit sa'yo, tinapik pambalikat mo. Yun ang ano dyan, dapat isipin. Kayo muna ang magkasundong magkapatid. Di ba? Pag nagkasundo kayo, ayuda tuloy-tuloy. Anumang dumarating ng mga biyaya dyan, hating kapatid. Di walang gulo. Diba? Ganun lang yun. So, sana naman yung nag-advise sa'yo, wag naman nyo itumbok din kay Kuya Bal. Yung tao na nga, pinabayaan na ang lugar na yan. Pinaubaya na sa inyo dahil mga vloggers nga kayo. Diba? At ginamit ninyo si Lola Damiana para magbablog kayo ng magbablog dyan at nalaman naman itong si Kuya Bal na kayo na isang vlogger, di pinabayanan na niya yung kanyang tuklas na si Lola Daming na dapat sana siya ang magiging pinaka talent manager dyan. Diba? Pinapabayaan na kayo. Ang nangyari niya, tumawag na yung kapatid mong si Kuya Bernie doon sa kanyang kinaroonan at pinapapunta dyan. Kaya sila nagpuntahan dyan noong mga panahon na yon. Diba? Hindi siya nagpunta dyan kung hindi siya tinawagan. Ganun yun. Sige, tuloy tayo. Yun ang mas magandang mangyari para hindi magkakaroon yung magkakapit na si Raimundo at si Bernie. Mas magandang gano'n na lang, iwanan na. At saka sana yung mga mapatid sa kanila, tigilan na rin. Maraming salamat. At thank you po. So, ayan, malinaw dyan ha. May nag-a-advise sa'yo ha. Kuya Raimundo, may nag-advise sa'yo. At sana naman, yung nag-advise sa'yo, yung naman sabi nga ni Kuya Bal, advisor kayo lifetime ng Lola Daming habang siya'y nandyan. Kasi baka naman sa parte ng kalagitnaan, iiwanan nyo yan sa ere. Di ba? Dahil alam nyo ang Lola Daming, hindi lang sa lahat ng panahon siya'y ganyan. Di ba? Sana naman, wag mangyari ang masamang araw na yun. Lagi lang siya ng ganyan. Di salamat sa Panginoon. Bigyan siya ng kalakasan sa lahat ng oras. Paano pagdating ng panahon na nasa isang kalagayang hindi kagandahan, kayo ba'y nandyan pa rin? Diba?
noon nga, nung nakita ng karamihan siya walang anuman, napabayaan siya ng parang isang pulubi lang sa tabing kalye. Di ba? Ngayong medyo may pakinabang ng ayuda nagdatingan, saka naman kayo nagkaroon ng ito na nga, nagkakagulo-gulo na kayo. Sino bang naggulo? Kakagulo, kayo lang din namang dalawang magkapatid. Ganun yan dapat. Hindi muna si Kuya Bal ang inyong sisihin kung bakit nagkagulo at na-stress yung nanay mo. Yun muna, kausapin mo yung kapatid mo. At dalawa lang kayo, hindi mahirap yan eh. Dalawa lang kayo, di ba? O kuya, paano? Ano ba atin? O ito, may karton. Hating kapatid. O ganyan lang yun. Tuloy tayo. Sana po, Kuya Bal, respeto naman po ninyo ang desisyon ko. Mabait naman yan si Kuya Bal. Siguro makikinig naman Sana yan. po, yun lang po ang kinakang ko. Respeto naman po ninyo ako. O ayan, Kuya Bal, irerespeto yung desisyon ko. O, desisyon mo, di ba? At ano bang assurance sa aming mga nanonood sa iyo na yun nga ay desisyon mo? Desisyon mo galing sa ibang nakapaligid sa iyo, or talagang desisyon mo galing sa kaibuturan ng inyong katawan na kaya mo nasabi yan? Or baka naman nasabi mo lang yan dahil maraming nagpipressure sa iyo, dahil pag wala kang supplier, di ba? Ang isang negosyo, isang tindahan, pag wala ng supplier, wala nang ititinda. At walang ititinda, walang kinikita. Ganun lang yun. Kumbaga sana naunawaan mo yun. Sana yung mga supplier mo, all the time. Tuloy tayo. Stop pala. Oh, ayan pala, i-stop na raw. So, yun lang din mga kababayan. At ito ang akin. Bayan, kayo ang humatol. Kung ano man ang nandito sa video na ito, na ipakita ko sa inyo. Ang ibig lamang sabihin nito, kaya ko ginawa ang video na ito, ay upang maipakita ko sa lahat kung ano ang nagiging buhay ng ating minamahal na Lola Damiana sa ilalim ng pangangalaga nitong ating kaibigan namang si Raimundo. Natural, nanay niya yan, aalagaan niya, tungkulin niya yan eh. Pero ang atin naman, tanong, ano naman ang nagiging kalagayan ni Lola Damiana sa ilalim ng kanyang pangangalaga? Kasi siya lang daw ang nangangalaga eh. At naitsapuiran na yung isang kapatid niyang si Bernie. So yun lang mga kababayan, kayo na ang humatol. So hanggang dito na lang din siguro yung ating video, at hanggang sa muli, sana naman peace lang tayo ha, peace. Wala namang ito yung nagko-comment lang ito, at ang comment ko inilagay ko sa video, hindi lang nagsusulat sa mga comment section, at para naman mailahad ko naman yung aking nasa saloobin ukol sa kalagayan at buhay ng ating minamahal na Lola Damiana. Okay, so maraming salamat.